Para po sa ating topic na healing, yung question po natin dito ay, how does understanding temporal healing as a foretaste of eternal healing encourage us to become Jesus' agent of healing? Medyo complicated yung tanong natin, no? Next time, mas isi-simplify ko pa. Pero gusto ko lang talagang emphasize yung salitang foretaste. Gusto ko talaga yung foretaste eh. Ibig sabihin, paunang lasa. Yung temporal healing, yung may binilang ka ng biogesic, no? Temporal healing, nagdulot ka ng temporal healing. Patikim yun ng eternal healing na bigay ng ating Panginoong Jesucristo na makakamta natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. And actually, nakaka-encourage yan kasi para sa akin, personally, ibig sabihin lahat ng ginagawa mo dito sa mundo, you're giving people a foretaste of heaven. Kaya nga dapat mas pagsumikapan nating maging mabuting asawa, maging mabuting trabahador, maging mabuting employer, maging mabuting janitor, maging mabuting lawyer, doctor, maging mabuting nagtatrabaho sa BIR, DPWH, Department of Education, nagtatrabaho sa PhilHealth, no? Nagtatrabaho sa sa mga companies. Kasi lahat ng ginagawa nating mabuti, basically, you're giving people a foretaste of heaven. Pag pinakitaan mo sila ng kabutihan ng Panginoon, pag pinakitaan mo sila ng kabutihan alang-alang sa Panginoong Jesucristo, you're giving them a foretaste of heaven. Pag yung isang tao, katrabaho mo, nakita mo ang daming problema sa buhay, tapos normally, wala naman tumutulong sa kanya ng mga tao sa paligid niya, ikaw yung tumulong sa kanya, you're giving that person a foretaste of heaven. Pinapalasap mo dun sa tao na yon kung ano ba ang katulad ng mapunta sa buhay na walang hanggan kapiling ng Diyos. God is using you to bring the foretaste of heaven to the people around you. So, nakaka-encourage po ito sa akin personally, kahit anong gawin mong kabutihan, basta gawin mo yun alang-alang sa Panginoong Jesucristo, you're giving people a foretaste of heaven. Now, itong devotion na ito, actually ito yung isa sa pinakamahirap na devotion na ginawa ko kasi buti nga nakatayo ako ngayon kasi sobrang masama yung pakiramdam ko. Asawa ko masama pakiramdam. 2 weeks na kaming may sakit. Iba-iba, no? Papalit-palit yung sakit. Bihira kami magkasakit pero pag nagkasakit, tuloy-tuloy tsaka buong pamilya. 3 kong anak. Yung isa ay baby pa talaga. Bago ko to ginawa yung devotion na to, galing ako sa ospital kasi pinadextrose ko yung anak namin na isa. Tapos after this, pupunta ako doon sa nag-aalaga doon sa anak ko para sunduin na. Sobrang hirap, pagod na pagod, hapong-hapo. Pero salamat doon sa mga taong tumutulong sa amin, no. Nalalasap ko yung langit, yung kindness ng mga tao. Pag naramdaman mo yung kabutihan ng tao pinakita sa iyo sa panahon na kailangan mo ng tulong, you feel heaven. Nararamdaman mo yung langit doon sa tao na yon. At yun po yung dala-dala natin mga Kristiyano dito sa mundo. We make people feel what is heaven like. Lalo-lalo sa mga panahon ng pangailangan. So ako po, sobrang thankful ako sa mga tao sa paligid ko na ginagamit ng Panginoon para, pinapakitaan kami ng kagandahang loob sa mga panahon na kailangan namin, no? Lagi po akong thankful sa inyo sa bawat nakikinig dito sa devotion natin. Kala ko hindi ko magagawa yung devotion na to. Sobrang sakit ng ulo ko kanina. Pero salamat sa Panginoon. As I record this, 1 minute, 2 minutes before recording, sobrang sama ng pakiramdam ko. Pero nung nag-record na ako, talagang binuhos ko lahat ng energy ko para ma-record yung devotion natin. Salamat yan. Salamat sa Panginoon. Natapos natin. And kayo po, mga kapatid, ano po yung basic question po sa lahat ng devotion natin? Kung hindi nyo po gustong sagutin yung discussion question, simple lang naman po yung laging tanong. Ano yung natutunan natin sa devotion natin? At paano natin iyon may isa sa buhay? So mga kapatid, let me end with this. Huwag po tayong magsawa gumawa ng kabutihan sa kapwa natin. Kapag gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa natin, alang-alang sa Panginoong Jesucristo na pinaglilingkuran at sinasamba natin, we're giving people the foretaste of heaven and God is being glorified through us.
Yung mga tao hindi nagpapasalamat sa atin. Yung mga tao nagpapasalamat sa Diyos na gumagamit sa atin upang makatulong sa kanila. So yun lamang po mga kapatid, salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel, pagsuporta, encouragement, sa mga comments, sa mga supporters natin. Maraming salamat po sa inyo. Ang Diyos po ang magpala sa inyo at gamitin po kayo ng Diyos na agent of healing. Kayo po ay gamitin ng Diyos na instrumento ng kagalingan sa mga tao na broken, mga taong broken sa paligid natin. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.